Meron pong isang malakas na pasabog ngayon kay XRP. Ayon po sa isang researcher na si Smoke, may dokumentong ebidensya na si XRP ay hindi lang basta digital asset kundi bahagi na mismo ng global banking infrastructure. Hindi ito haka-haka o puro kwento lang, kundi may malinaw po na dokumento at standard na nagpapakita ng integration nito sa mga bangko sa buong mundo. Pero paano nangyari ito? Ano po ang papel ni RippleNet at ng Interledger Protocol? At bakit po sobrang halaga? Bakit sobrang halaga ng ISO 222 sa lahat ng ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang ebidensya na kasama na si XRP sa global banking? Sa isang presentation po na ipinakita ni Smoke, dito sa isang presentation na ito ay pinakita po ni Smoke ang mga dokumento at aktual na impormasyon mula sa mga bangko. Mahaba po kasi yung kanyang video dito. Pero marami po siyang pinakitang mga dokumento rito. Tulad po niyan. Ang sabi po niya, gamit ang Ripple's Interledger Protocol o ILP, si XRP po ay nakaposisyon na bilang tulay ng transaction sa pagitan po ng mga blockchain at traditional na financial systems. Kasama din po dito ang ISO 222 compliance, isang international standard para sa financial messaging na unti-unting pumapalit sa luma at mabagal na sistema ng SWIFT. Dahil dito, malinaw po na sinasabi ng mga dokumento na si XRP ay isa sa kakaunting digital assets na pwedeng makapasok sa bagong global financial language. Ngayon ay ano naman po ang Interledger Protocol at bakit po ito mahalaga? Kung iisipin po natin, ang Interledger Protocol ay parang highway na nag-uugnay po sa iba't ibang bangko at saka blockchain. Dito dumadaan ang milyong-milyong transaction araw-araw ng mabilis at saka secure. Sabi po ni Smoke, mahalaga po ang ILP dahil kaya nitong mag-handle ng trillions of dollars per day habang nagbibigay pa rin ng privacy at saka interoperability. Kaya kung ikaw po ay bangko na nag-process ng napakalaking halaga, malaking tulong po ay ang ILP. At dito pumapasok po ang RippleNet. Dahil sa kanya, nakasakay po ang system na ito at sa XRP naman ang ginagamit na liquidity mechanism. Ngayon ay ano naman po ang papel ng ISO 222? Para mas simple ay isipin po natin na ang ISO 222 ay universal language ng mga bangko. Kung dati, iba-iba po ang format ng messages na ginagamit ng financial institutions, ngayon ay iisa na lamang po ang language. And guess what? Si XRP ay kasama po sa mga digital assets na compliant dito. Ibig pong sabihin, kapag lumipat po ang mga bangko sa bagong system na ito, pwede agad silang kumonekta kay RippleNet at gamitin si XRP bilang tulay or bridge sa cross-border payments. May dokumento pa mula sa Standard Chartered Bank na tahasang nagsasabing sa XRP ay isang native ISO 222 token. Ngayon ay ano po ang patunay mula sa International Finance Bank or IFB? Dito, naging mas solid ang ebidensya. Ipinapakita po ni Smoke na ang International Finance Bank ay gumagamit na mismo ng Interledger Protocol at RippleNet sa kanilang payment infrastructure. May nakasulat pa sa mga dokumento ng IFB na ginagamit nila ang XRP liquidity kung saan ito mas nakakatipid at mas mabilis kumpara sa foreign exchange market. Dagdag pa dito, ang kanilang roadmap ay malinaw na
nakalistang operational option na ang RippleNet at XRP para sa mga payment pathways. Ngayon ay gaano naman po kalawak ang sakop ni Ripple at XRP? Ayon po kay Smoke, ang RippleNet ay mayroon na pong coverage na halos 90% ng global foreign exchange market. At may partnership po na mahigit 100 or 100 na mga bangko. Kung tutuusin, ang plano po ng Ripple ay long-term strategy talaga. Kapag lumaki pa ang market cap ni XRP, mas lalo itong magiging matatag bilang on-demand liquidity solution para sa cross-border transactions. Ang ibig sabihin, kung kulang po ang liquidity ng isang bangko, sa XRP ang magsisilbing tulay or bridge para agad maipadala at matanggap ang pera across borders. Ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors? Kung totoo at talagang aktibo na sa XRP sa global banking system, malaki po ang magiging epekto nito. Ibig sabihin, hindi lang siya simpleng token na pinagtitrade natin, kundi isa na po siyang key player sa global finance. Para po sa atin bilang mga investors, kung mangyari po ito sa mas malaking scale, mas lalakas po ang kumpiyansa sa market at posibleng umangat pa ang presyo ni XRP. Kapag maraming bangko ang gagamit po sa kanya, mas lalaki ang demand. At alam naman natin kapag mataas ang demand, tataas din ang presyo. Bilang panghuli, ang opinion ko po rito ay napakalakas po ng ebidensyang ipinapakita rito ni Smoke. Kung talagang documented na sa XRP ay kung talagang documented po na si XRP ay kasama po sa ISO 222 system at ginagamit na ng mga malalaking bangko, hindi po malayong maging core asset ito ng global payments sa hinaharap. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat. Ang crypto market ay mabilis pong magbago at kahit documented, may mga regulasyon at policies na pwede pong makasagabal. Gayunpaman, kung tuloy-tuloy po ang adoption, sa XRP ay pwede pong maging isa sa pinaka-importanting digital assets sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.